Muli nagsorry ang pamilya Marcos sa kanilang mga taga-suporta dahil biglaan at pribado ang paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kasabay nito nagpatutsyada naman ang pamilya saan nila yung mga nakikisakay sa issue at tila nais daw manggulo. Ang mainit na balita hatid ni Trisha Zafra. Kami magsusorry ng content, di namin na i-announce ng mabuti. Marami po kaming balita. Marami po nagsasada mga report na dumadating sa amin na ang balak ang mga yan ay manggulo. Plano ay gagawa ng gulo at kinatatakutan namin sa lahat ay may masaktan na tao. Sa harap ng mga taga-suportang dumalaw sa libingan ng mga bayani, muling humingi ng paumanhin ang pamilya Marcos sa biglaang libing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero nagpatutsyada rin ang pamilya Marcos sa mga tila raw nakikisakay sa usapin at nais manggulo. Dahil maraming maingay dyan na mukhang may sakit at naninilaw. Araw na ito ay isang araw ng ilang dekada kong hinihintay na sana mangyari. Nabigyan si Ferdinand Marcos isang taong makadiyos, makatao, at tunay walang siyang naiisip sa kanyang buhay kung hindi tulungan ang kapwa. Tuwang-tuwa naman ang mga taga-suporta ni Marcos. Lalong hinigpitan ang seguridad sa libingan ng mga bayani kahapon at tanging mga pro-Marcos lang ang pinayagan sa loob. Hindi na ho dapat mahukay ho yan dahil nabigyan na ng Korte Suprema ang pag-anong mailibing ho. Sana nandyan na yan, pagbigyan na natin po para masaya naman tayo at saka to make it peace. Sa labas naman ng libingan, nagprotesta ang estudyanteng si Leo kahit mag-isa. I think it's disrespectful to our history. I think it's disrespectful to the victims of the martial law era. Ito po ang piling ng kabataan. Nagprotesta rin ang mga estudyante ng UP Los Baños sa Laguna at mga anti-Marcos sa People Power Monument. Para naman kay Vice President Leni Robredo, tila raw naisahan ang mga Pilipino. Parang insulto yata yun sa Filipino people. Meron tayong prosesong sinusunod. Hinihintay natin yung motion for reconsideration. Hindi pa naging final and executory. Parang ang pakiramdam lang dinaya tayo all over again. Umalma rin sa Heroes Burial ang ilang dating mambabatas, kabilang si dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo na political prisoner noong panahon ng martial law. This is not the type of change. Ito'y pagbabalik sa nakaraan, pagpapadauli ng isang masamang panaginip, isang masamang karanasan na dapat manatiling nakabaon. Mas malalim pa sa pinagbaunan kay Marcos. May grave abuse of discretion din na nagawa ang ating Pangulo. He shall ensure that the laws are faithfully executed. No? Maliwanag po yun. May batas naman na nagsasabi tungkol dyan sa libingan ng mga bayani na yun lang na maaring makapag-inspire, ma-emulate ng taong bayan. No? Ang maililibing dyan. I'm going to law school in 1.5 hours. I don't know what to teach anymore. Dahil wala nang rule of law eh. Tingin naman ni Renato Reyes ng Grupong Bayan, baka mamiligro ang alyansa nilang makakaliwang grupo sa Administrasyong Duterte. Bagamat meron tayong pagsuporta doon sa mga progresibong tunguhin, matindi po ang epekto nito. Bukas, plano nilang maghain ng mosyon para ipakontempt ang pamilya Marcos dahil sa pagpupumilit sa libing kahit hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema na pumaborito. Ayon sa National Union of People's Lawyers, kailangan pang maghintay ng pamilya Marcos ng 15 araw matapos ang desisyon para sa mga ihahaing motion for reconsideration. Sa November 25, sasalubungin daw nila ng kilos protesta ang Pangulo sa kanyang pagbabalik mula sa Peru. Tatawagin daw nila itong
National Day of Unity and Rage. Sa panayam naman ng DZBB kay Albay Representative Edsel Lagman, maghahain din daw ng omnibus motion para alisin ang labi ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Tresha Zafra, GMA News.